Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Sa maikling video ito, pag-uusapan natin at tatalakayin natin ang jama' at qasar. Ang salitang jama' ay ito ay salita na galing sa wikang Arabic. Gayon din ang qasar, na kung saan ang kahulugan ng jama' ay ito yung tipunin mo ang dalawang salah. Tipunin mo yung salatul dhuhr at salatul asr. Tipunin mo yung salatul maghrib at salatul isya. Ang ibig sabihin naman ng qasar ay ito yung paikliin mo yung raka'ah ng salatul rubaiyah. Ibig sabihin nun, yung sala na may 4 na raka'ah ay magiging 2 raka'ah. So ito yung magiging topic natin insyaAllah subhanahu wa ta'ala sa maikling video ito. Una sa lahat, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magkaiba po ang qasar at yung jama'. Karamihan minsan nagtatanong kung ano yung jama', pero ang tinutukoy niya ay qasar. O di kaya ay nagtatanong kung ano yung qasar, pero ang tinutukoy niya ay jama'. Katulad ng paliwanag natin kanina na magkaiba po yan, kung saan ang jama' ay titipunin mo ang 2 salah. At ang qasar naman ay magiging 2 raka'ah, ang 4 na raka'ah na salah. Okay. So dito muna tayo sa jama'. Ang jama' ay ang pagsamahin mo ang 2 dasal sa isang oras. May 2 uri ito. Jam'u ta'khir, jam'u taqdim. Pwede mong pagsalahan ang 2 salah ayon sa mga oras nito. Na tinatawag na may tinatawag tayong jam'u taqdim. Nang ibig sabihin ng jam'u taqdim ay uunahin. Halimbawa, magsasala ka titipunin mo yung 2. Okay? Salatul dhuhr at salatul asr. Yung jam'u taqdim, pwede kang magsala dito, unahin mo salatul dhuhr, unahin mo yung salatul dhuhr, pagkatapos mong magsalam ay isusunod mo ang salatul asr. Dito tinatawag na jam'u taqdim, na kung saan ay pinauna mo yung oras. Kung bagat naging maaga yung oras ng salatul asr. Dito naman ay tinatawag na jam'u ta'khir, na kung saan pag pumasok yung salatul dhuhr, hindi ka magsasala ng salatul dhuhr. Bagkus magsasala ka ng salatul dhuhr pag pumasok yung salatul asr. Yan yung jam'u ta'khir, at yan po ay lahat ay pwede. Pero ang katanungan ay kailan ito magiging pwede? Okay? Kailan ito magiging pwede at kailan ito pwedeng gawin ng isang Muslim? Ito po ay pinahintulutan at ito po ay may mga dalil ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Nangyari sa kapanahunan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina na tinipon niya ang 2 salah. Tinipon niya ang 2 salah, salatul dhuhr at salatul asr, nang walang dahilan. Subhanallah. At tinanong siya ng mga sahaba kung ano ang purpose, ano ang dahilan kung bakit ginawa ito ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, liyukhaffifa an ummatihi, upang pagaanin niya sa kaniyang mga umma. So dito hindi ito dalil na kaya nating tipunin yung ating mga sala na kahit walang dahilan, pero dalil ito na kung saan kung may makikita tayong dahilan kung bakit natin titipunin ang ating 2 sala, katulad ng nabanggit ng ating mga ulama, ay maaari mong tipunin ang 2 sala. Halimbawa na lamang, sa paglalakbay, ikaw ay naglalakbay, maaari mong tipunin. Halimbawa, nagsala ka ng salatul dhuhr, pagkatapos mong magsala ng salatul dhuhr, pwede mong isunod yung salatul asr. Pero hindi mo pwedeng isunod yung salatul maghrib, okay? Salatul dhuhr at asr, yan yung magkasama. Salatul maghrib at isya, ito din yung magkasama, itong 2, okay? So una sa lahat, unang kalagayan, pag ikaw ay naglalakbay, pwede mong tipunin yung 2 salah. Jam'u taqdim at jam'u ta'khir. Pwede kang magsala ng salatul asr sa oras ng salatul dhuhr. Pwede kang magsala ng salatul dhuhr sa oras ng salatul asr, na ito yung jam'u ta'khir. Pangalawang kalagayan, sitwasyon na pwede mong tipunin ang 2 sala ay pag masama ang panahon. Halimbawa, umuulan, malakas yung ulan, nakakabasa yung ulan.
So dito, pwede nating tipunin yung dalawang sala. Halimbawa, salatul maghrib at salatul isha, umuulan. Pwedeng after niyong magsalam ay magkamat kayo and then magsasala kayo ng salatul isha. So yan po, okay? Pangatlo na kalagayan na pwede mong tipunin pag ikaw ay may sakit. Pag ikaw ay may sakit, o di kaya matinding pangangailangan. Okay? Pag ikaw ay may sakit, nagkakasakit ka, pwede mong tipunin yon. Halimbawa, ikaw ay may sakit, nasa hospital, nakadextrose, dito, pwede mong tipunin yung sala mo. O di kaya nasa bahay ka, hindi mo kayang pumunta sa masjid, o di kaya yung mga taong may sakit na palagi silang nagji-jingle, nagsi-CR, dito pwede lang tipunin yung dalawang sala. Okay? Yan po. Okay. Pangalawa, dito tayo sa kasar. Tatalakay natin yung kasar. Yung kasar, yun yung taksiru rubaiya o kasru rubaiya. Na ibig sabihin ay yung 4 na rakaah na sala ay magiging 2 rakaah na lang. Ano ang mga salang ito? Una sa lahat, salatul dhuhr, salatul asr, salatul isha. Yung salatul maghrib at salatul fajr, hindi po yan pwedeng ikasar. Okay? So hindi yan pwedeng ikasar at mananatili yan na ang maghrib ay 3 rakaat at ang fajr ay 2 rakaat. Pero yung salatul dhuhr, salatul asr, salatul isha, ito yung pwede mong ikasar. Ito yung pwede nating ikasar. So kailan natin siya pwedeng ikasar? Kailan natin pwedeng gawing 2 raka ang 4 na raka dahil ito ay rukhsah mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan nabanggit na mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay iniibig niya ang mga taong ginagawa nila ang ibinigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala na rukhsah, pagpapaginhawa para maging magaan sa atin ang ating mga sala. So sa panahon na ikaw ay nagbebiyahe, sa panahon na ikaw ay nagta-travel, dito pwede kang magkasar. Pero kung hindi ka nagta-travel, hindi ka pwedeng magkasar. Okay? Hindi ka nagta-travel, hindi ka nagbebiyahe, hindi ka naglalakbay, hindi ka pwedeng magkasar. Ang pwedeng magkasar lang ay yaong mga taong naglalakbay. Okay? Yung mga taong naglalakbay. At maaari mo rin pagsabayin ang jama' at kasar. Halimbawa, ikaw ay naglalakbay. So magsasala ka ng salatul dhuhr. Magsasala ka ng salatul dhuhr and then 2 rakaah yung salatul dhuhr dahil ikaw ay naglalakbay. After ng iyong salam, tatayo ka na naman at magsasala ka ng salatul asr ng 2 rakaah. Bakit? Dahil yung 2 rakaah, yun yung kasar dahil ikaw ay naglalakbay at yung jama' naman na may dahilan tayo dahil ikaw ay naglalakbay. Tinipon mo yung 2 sala. Allah Ta'ala alam. Sana po ay malinaw at kung may mga katanungan po kayo, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, maaari nyo pong i-comment sa comment section and then sasagutin natin sa mga susunod na video inshallah. Share nyo po sa iba. Maaaring hindi nila alam kung ano ang pagkakaiba ng jama' at kasar. Assalamu alaikum.